I-click ang Enter para magsimula. Magandang araw sa iyo. Sa module na ito, tatalakayin natin kung paano ginagamit ang oras sa ating pang-araw-araw na gawain. Mabibigyan din tayo ng ideya kung paano maisasaayos ang pamamahala ng oras natin para magamit ito ng maayos at kapaki-pakinabang. Ano-ano na nga ba ang alam na natin tungkol sa oras? Click ang orasan sa dingding at sagutin natin ang mga tanong. Panuto, basahin mabuti ang mga katanungan at i-click ang bilog ng tamang sagot at i-click ang OK. Si Aling Gina ay nagsimulang maglaba ng 2:25 ng hapon at natapos siya ng bandang 5:10 ng hapon. Gaano katagal naglaba si Aling Gina? Mahusay! Nagsimulang magtrabaho si Mang Ramon sa kanyang bukid ng 10:50 ng umaga at natapos siya ng 11:10 ang oras. Gaano katagal nagtrabaho sa bukid si Mang Ramon? Mahusay! May sakit si Nelson at kailangan niyang uminom ng gamot tuwing 2:30 oras. Kung nagsimula siyang uminom ng gamot sa 9:20 oras, anong oras siya iinom para sa pangalawang pag-inom niya ng gamot? Mahusay! Handa ka na ba? Oras na para matuto at malibang. I-click ang larawan sa dingding at tulungan akong hanapin ang nawawalang kamay ng antigong orasan. Narito tayo ngayon sa Reloville upang matutunan ang pagbasa at pamamahala ng ating oras. Mayroon tayong 4 na bahay, ang AM/PM house, time house, ang casa ora, at ang bahay oras. Kailangan nating mapuntahan ang bawat bahay upang makuha natin ang nawawalang kamay ng antigong orasan. Una nating papasukin ang AM/PM house. I-click ito para makapasok tayo. Alam mo ba na may 2 paraan ng pagbasa ng oras? Ang mga ito ay ang 12-hour clock at 24-hour clock. I-click ang orasan na nais mong pag-aralan. Ang 12 oras na orasan o 12-hour clock ay ang karaniwan nating ginagamit. Dahil mayroong 24 na oras sa isang araw, 2 beses na umiikot ang 12-hour clock sa buong isang araw. I-click ang next upang magpatuloy. Isang bahagi ng araw ay mula hating gabi hanggang ikatanghali ng araw o 11:59 ng umaga. Alam mo ba kung ano ang ibig sabihin ng AM? Ang AM ay nagmula sa salitang Latin na ante meridian. Anumang oras sa AM ay nagaganap mula hating gabi hanggang katanghalian. Ang isang kalahati ng araw ay mula 12:30 ng tanghali hanggang hating gabi o 11:59 ng gabi. Ang PM ay nagmula din sa salitang Latin na post meridian. Ito ay tumutukoy sa pagitan ng tanghali at hating gabi. Ngayon naman, pag-aralan natin ang pagbasa sa mga bahagi ng 12-hour clock. Ang mahabang kamay ng orasan ang nagsasabi ng minuto. Ang maiksing kamay ng orasan ang nagsasabi ng bawat oras.
Ang bawat oras ay binubuo ng 60 minuto. Ang bawat minuto ay may kaukulang bilang, kaya't maaaring basahin ang bawat bahagi ng minuto ng orasan. Kung ang mahabang kamay ng orasan ay nakatapat sa 12, ito ay nagsasaad ng saktong oras, kaya't ito'y binabasa ng ayon sa oras at hindi sa minuto. Halimbawa, ang maliit na kamay ng orasan ay nakatapat sa 3 at ang mahabang kamay nito ay nakatapat sa 12. Ito ay babasahin natin ng 3, 3:00 o 3 o'clock. Isa pang halimbawa, ang oras na nakasaad ay binabasa bilang 3:30, 30 minuto makalipas ang 3 o 3:30. Ang oras na ito ay binabasa naman ng 3:45, 15 minuto bago mag-ikaapat o 3:45. Ang isang oras ay binubuo ng 60 minuto at ang ikaapat na bahagi nito ay katumbas ng 15 minuto. Ang 24 oras na orasan ay karaniwang ginagamit sa mga siyentipikong gawain. Kilala rin ito bilang oras pangmilitar. Ito ang katumbas ng oras sa 12 oras na orasan at sa 24 oras na orasan. I-click ang next upang maipakita ang ilan pang halimbawa. I-click ang telebisyon para sa mga halimbawa ng military hours. Ang eroplano na lulan si Annie papuntang Cebu ay lilipad sa ganap na 1500 hours at inaasahan siyang lumapag sa paliparan ng Mactan sa oras na 1620 hours. Ang barkong MV Joshua ay maglalayag mula Maynila sa ganap na 7:30 hours at dadaong sa Pantalan ng Bacolod sa ganap na 22:30 hours. Mula Maynila, ang bus ay umalis sa ganap na 10:45 hours papuntang Baguio. Kung may 6 na oras ang biyahe mula Maynila papuntang Baguio, ang bus ay inaasahang makarating sa ganap na 16:45 hours. Ang tren mula sa Albay ay naghahatid ng abaka sa Maynila araw-araw. Naglalakbay ito ng halos 11 oras. Kung ang tren ay umalis sa Albay sa ganap na 300 hours, inaasahan na makararating ito sa oras na 1300 hours. Mas mabilis na sasakyan ang MRT o Metro Rail Transit kung ikaw ay nasa Kamaynilaan. Mula North EDSA hanggang Taft Station ay lalakbayin mo sa loob lamang ng 30 minuto. Kung ang MRT train ay umalis sa unang estasyon sa oras na 13:15 hours, ikaw ay makararating sa huling estasyon sa Taft sa oras na 13:45 hours. Kung babasahin natin sa 24-hour clock ang sinasaad ng orasang ito ay dapat basahin bilang 21:20 hours. Kung babasahin natin sa 12-hour clock ang sinasaad ng orasang ito ay dapat basahin bilang 9:20 p.m. Oras na para lumipat sa time house. Upang subukan ang ating kakayahan sa pagbasa ng oras, i-click ang pinto para makalabas. I-click ang time house para makapasok tayo.
Para sa direksyon, i-click ang panuto. Para sa visual na paglalahad, i-click ang demo. Para mag-umpisa, i-click ang start. Panuto, i-click ang simbolo ng minus o plus sa ilalim ng minuto o oras upang ma-adjust ang kamay ng orasan ayon sa hinihingi ng tanong. Kapag sigurado ka na sa iyong sagot, i-click ang OK. I-click ang start upang magsimula. 20 minuto makalipas ang ika-isa. Mahusay. Ika-7 at kalahati. Mahusay. 10 minuto bago mag-ika-9. Mahusay. 13:30 hours. Mahusay. 20:15 hours. Mahusay. I-click ang Casa Ora para makapasok tayo. Dito sa Casa Ora, matututo tayong sumukat ng pagitan ng mga oras. Panoorin natin ito. I-click ang TV para mapasimulan. Si Ate Nida ay may sakit at kailangang uminom ng gamot. Siya'y uminom ng gamot ngayong gabi sa oras na 6:45 p.m. at uminom uli siya ng gamot sa oras na 10:15 p.m. Ano ang pagitan ng oras ng pag-inom ni Ate Nida? Mula 6:45 hanggang 9:45 ay 3 oras na nakalipas. Tingnan naman natin ang natira pang pagitan ng mga minuto. Sa pagitan ng 9:45 hanggang 10:15 ay may 30 minuto. Ang pagitan ng oras mula 6:45 p.m. hanggang 10:15 p.m. ay 3 oras at 30 minuto. Tingnan natin ang detalye ng pag-compute sa pagitan ng mga oras. Ipagbabawas natin ang oras ng unang pag-inom ng gamot mula sa pangalawang pag-inom ng gamot. Pansinin na mas mataas ang ating ibabawas na minuto kaysa babawasan. Upang maisagawa ito, bawasan natin ng 1 oras ang 10 oras at ito ay isulat sa katumbas na 60 minuto dahil ang 1 oras ay may 60 minuto. Ipagdagdag natin ang 15 minuto at 60 minuto. Ito ay may katumbas na 75 minuto. Ngayon, maaari na nating ipagbawas ang ating mga oras. 75 minuto bawasan ng 45 minuto
ay 30 minuto. At 9 na oras bawasan ng 6 na oras ay 3 oras. May 3 oras at 30 minuto ang pagitan ng 6:45 p.m. at 10:15 p.m. Tingnan natin ang isa pang halimbawa. Si Mang Anding ay nagsimulang magtrabaho sa kanyang bukid ng 7 at 10 ng umaga at natapos siya ng 3 at 35 ng hapon. Gaano katagal nagtrabaho si Mang Anding sa kanyang bukid? Upang makuha ang pagitan ng oras sa umaga at hapon, kailangan muna nating kuhanin ng oras mula 7 at 10 ng umaga hanggang 12 at 10 ng tanghali. Lumalabas na mayroong 5 oras sa pagitan ng 7 at 10 ng umaga at 12 at 10 ng tanghali. Ngayon, kukunin muna natin ang oras sa pagitan ng 12 at 10 ng tanghali at 3 at 10 ng hapon. Mayroong 3 oras sa pagitan ng 12 at 10 ng tanghali at 3 at 10 ng hapon. Ngayon, kukunin natin ang minuto sa pagitan ng 3:10 p.m. at 3:35 p.m. Mayroong 25 minuto sa pagitan ng 3:10 p.m. at 3:35 p.m. Kailangan nating pagsamasamahin ang mga oras na ating hinanap. Tingnan natin ang talaan. Mula sa 7 at 10 ng umaga hanggang 12 at 10 ng tanghali ay may 5 oras na pagitan. Mula 12 at 10 ng tanghali hanggang 3 at 10 ng hapon ay may 3 oras na pagitan. At mula 3 at 10 ng hapon hanggang 3 at 35 ng hapon ay mayroong 25 minuto. Sa kabuuan, si Mang Anding ay nagtrabaho sa kanyang bukid sa loob ng 8 oras at 25 minuto. Subukan nating sukatin ang bilang ng oras ng pagtatrabaho ni Mang Anding sa kanyang bukid gamit ang 24-hour clock. Ang oras ng pasimulan ni Mang Anding ay 7 at 10 ng umaga. Ang katumbas nito sa 24-hour clock ay 710 hours. Ang oras ng pagtatapos ni Mang Anding ay 3 at 35 ng hapon. Ang katumbas nito sa 24-hour clock ay 1535 hours. Upang makuha natin ang kabuuang bilang ng oras na pinagtrabaho ni Mang Anding sa kanyang bukid, ibawas natin ang 710 hours mula sa 1535 hours. Ang sagot ay 825 hours sa military clock. Sa 12-hour clock, ito ay may katumbas na 8 oras at 25 minuto. Mas madaling malaman ang pagitan ng oras at minuto gamit ang 24-hour clock. May mga sitwasyon na hindi natin agad may pagbabawas ang ating mga oras gaya ng 16:25 hours at 9:45 hours. Ano ang gagawin natin? Una, ilagay natin ang ating mga oras sa talaan gaya nito. Pangalawa, bawasan natin ng 1 oras ang 16 na oras at ito ay isulat sa katumbas na 60 minuto. Dahil lang 1 oras ay may 60 minuto. Ipagdagdag natin ang 25 minuto at 60 minuto. Ito ay may katumbas na 85 minuto. Pangatlo, ipagbawas natin ang mga minuto at oras. 85 minuto, bawasan ng 45 minuto ay 40 minuto. 15 oras, bawasan ng 9 na oras ay 6 na oras. Ang sagot ay 640 hours o 6 na oras at 40 minuto. Oras na para lumipat sa bahay oras
upang subukan ang ating kakayahan sa pagkuha ng bilang sa pagitan ng oras at minuto. I-click ang pinto para lumabas. I-click ang bahay oras para makapasok tayo. Subukan natin ang galing mo sa pagkuha ng bilang sa pagitan ng oras at minuto. I-click ang orasan para magsimula. Si Aling Celia ay nagtatrabaho bilang sekretarya. Siya ay may overtime tuwing Sabado. Nang nakaraang Sabado, nagsimula siyang mag-overtime sa oras na 9:30 at nagtapos sa oras na 16:15. Gaano katagal siyang nagtrabaho ng overtime sa opisina? Mahusay! Si Mang Berto ay nagumpisang magtrabaho sa kanyang palayan sa oras na 14:15 at natapos siya sa oras na 17:10. Ilang oras ang ginugol ni Mang Berto sa pagtatrabaho sa kanyang palayan? I-type ang bilang ng oras at minuto sa tamang kahon. I-click ang OK. Mahusay! Si Mang Pedro ay nagsimulang magtrabaho sa pabrikang pinapasukan niya ng 7:30 ng umaga at natapos siya ng 5:40 ng hapon. Gaano katagal nagtrabaho si Mang Pedro? Mahusay! Salamat sa tulong sa paghahanap ng nawawalang kamay ng antigong orasan. Makakalabas na tayo sa Reloville para maikabit ang nawawalang kamay sang orasan. Halika at ikabit natin ang kamay ng orasan. Halika at ikabit natin ang kamay ng orasan. I-click at i-point sa 12 ang malaking kamay ng orasan upang mabuksan ang pintuan para sa huling gawain. Tayo ngayon ay gagawa ng schedule ng ating pang-araw-araw na gawain. Maaari mo rin itong i-print. I-print sa tulong ng iyong guro o facilitator. I-click at i-drag ang mga halimbawa ng mga pang-araw-araw na gawain na makikita sa kanang bahagi patungo sa kaliwa, kung saan makikita ang talaan ng oras. Ito ang magsisilbing gabay mo sa buong maghapon. Balikan natin ang mga mahalagang sandali sa module na ito upang maaalala mo ang mga natutunan. I-click ang plus sign para sa susunod na punto. I-click naman ang minus sign upang makabalik sa nakaraang punto. Dahil mayroong 24 na oras sa isang araw, 2 beses na umiikot ang 12-hour clock sa buong isang araw. Ginagamit ang
AM at PM sa pagtukoy ng dalawang bahagi ng araw sa 12-hour clock. Ang isang bahagi ng araw ay mula hating gabi hanggang ikatanghali ng araw o 11:59 ng umaga. Ang AM ay nagmula sa salitang Latin na ante meridian. Anumang oras sa AM ay nagaganap mula hating gabi hanggang katanghalian. Ang isang kalahati ng araw ay mula alas 12 ng tanghali hanggang hating gabi o 11:59 ng gabi. Ang PM ay nagmula din sa salitang Latin na post-meridian. Ito ay tumutukoy sa pagitan ng tanghali at hating gabi. Ang mahabang kamay ng orasan ang nagsasabi ng minuto. Ang maiksing kamay ng orasan ang nagsasabi ng bawat oras. Ang bawat oras ay binubuo ng 60 minuto. Ang isang oras ay binubuo ng 60 minuto at ang ikaapat na bahagi nito ay katumbas ng 15 minuto. Ang 24 oras na orasan ay karaniwang ginagamit sa mga scientificong gawain. Kilala rin ito bilang oras pangmilitar. Tuloy-tuloy lamang ang pagbasa sa oras sa 24-hour clock. Halimbawa, pagkatapos ng 1200 hours, ang mga kasunod na oras ay 1300 hours, 1400 hours, hanggang sa 2300 hours at 00 hours na siyang katumbas ng alas 12 ng umaga o 12 AM sa 12-hour clock. Magkapareho lamang ang paraan ng pagbasa at katumbas ng minuto sa 12-hour clock at 24-hour clock. Sa pagguha ng pagitan ng oras at minuto sa 12-hour clock, mas madali kung kukuhanin muna ang mga buong oras sa pagitan at isusunod ang pagitan ng huling oras at ng natitirang minuto. Mas madali ang pagkuha sa pagitan ng minuto at oras gamit ang 24-hour clock. Ang pamamahala sa ating oras ay mas mapapadali kung matututo tayong gumawa ng ating schedule. Makikita natin sa schedule ang oras at mga nakatakdang gawain para sa partikular na oras. Ngayon ay sigurado akong handa ka na para sa mga challenges na nakahanda para sa iyo. I-click ang start para magsimula. 15 minuto matapos ang ikaapat. Mahusay, 12:35 hours. Mahusay. Si Mang Berto ay nagumpisang magtrabaho sa kanyang palayan sa oras na 14:15 at natapos siya sa oras na 15:10. Ilang oras ang ginugol ni Mang Berto sa pagtatrabaho sa kanyang palayan?
Mahusay! Kung nagsimulang magbiyahe si Mang Lito sa oras na 745 hours at nakabalik siya sa oras na 1550 hours, gaano katagal nagbiyahe si Mang Lito? Mahusay! Binabati kita sa pagtatapos ng ating aralin. Inaasahan ko na marami kang natutunan. Magkikita-kita tayong muli. Paalam!